Tsaka ma'am, ano ang ano nito, may kukonekta kay Vice President Sara Duterte? Itong mga nangyayari ngayon. Kasi as we see, siya talaga ang, for the 2028 elections, siya yung tatanging balakid eh. No? Sa pagpapatuloy ng mga plano. Lalong-lalo na continuing yung popularity niya. Number one siya sa trust, approval, and satisfaction ratings. Number one official. Kahit sa Bohol? Kahit sa Bohol? Lalo na sa Bohol. Ay, ganun ba? Sige, sige po. Oops. Naalala mo. Grabe kayo. Opo. So, yeah. So, nakikita natin na yung by association, syempre, maapektuhan siya dyan. Pero primarily, lahat ito are part of her support structure. Father, brother, brothers holding government positions. Pastor Quiboloy, who's, let's face it, malaki ang kanyang influence, well, not influence, yung persuasive powers nung elections noong 2016. Tapos, persuasive din siya in 2022. Iba lang ang kandidato, medyo budol nga lang ng konti. Konti ba yun? Malaki. 31 million. Konti ba yun? So, may mga ganyan. So, these are her support structures. Ito ang mga magiging mahalaga kapag tumakbo na siya sa 2028. Or even now, kasi ang hirap kayang habulin yung kanyang trust, satisfaction, and approval ratings. Parating number one, consistent na consistent. Kahit minsan bumababa, number one pa rin siya. At lumalaki yung gap between her and number two, who is the number one. Actually, siya yung number two. So, pero nagbaliktad na at the gap is growing. So, kung ako yan, kakabahan ako kung ako si number two sa ratings. So, kailangan i-pull down siya. Or, kung hindi man ma-pull down siya, sirain yung support structure niya, the people that she can count on. So, hindi lang itong mga obvious things na nakikita natin nangyayari, but even those that support her on social media, in media, alam na alam niyo yan. Of course. So, ayan. So, lahat ng support structures niya in media, even in social media, lahat yan, parang na-ooperate, kumbaga, for lack of a better term. So, ayan. Pero, attorney, sa panig ni Vice President Sara Duterte, sa nakikita mo, dapat ganun lang yung kanya magiging role, reaksyon sa mga bagay, sa mga issue na narinig natin. Dapat talang tahimik lang muna siya at mag-focus sa kanyang trabaho. Kasi tingnan nyo, sino yung bad guy dito? Di ba mahilig tayo pag election, there's the good guy and there's the bad guy and we always vote for the good guy. So, who's the good guy here? Di ba si VP? Kasi she has not given anybody a reason to go after her. If somebody's going after her, it is for things that she cannot help. Ba, kasalanan ba niya number one siya? Kasalanan ba niya na ang laki ng suporta niya? Kasalanan ba niya na very active ang social media voicing out in her favor? Kasalanan ba niya na matagal na yung affiliation niya with Pastor Quiboloy? Kasalanan ba niya na most popular president ever sa Pilipinas yung tatay niya?